Nakaragdag sa komplikadong sitwasyong pangwika ng Pilipinas ang pagiging kolonya nito ng mga bansang Espanya at Amerika. Sa panahon ng Kastila, 333 taon ng pamamalagi ng Kastila. Napakahabang taon na inangkin ng ating sariling lupain. Naging alila tayong mga Pilipino sa ating sariling bansa. Nawalan ng karapatan na maipahayag ang mga opinyon sa saloobin. Matinding diskriminasyon ang nanaig at higit sa lahat, pinagkait ang karapatan na makapag-aral at magkaroon ng edukasyon. Ang pangalawang sumakop sa Pilipinas na nagbigay ng malaking epekto sa wikang pambansa. Sa pagdating ng mga Amerikano, naging masaya ang mga Pilipino dahil hindi ipinagkait sa kanila ang minimiting edukasyon, di katulad mga Kastila. Layunin nitong gawing medium ng komunikasyon ang Ingles upang kalaunay maging lingua franca ito o wikang pambansa. Sa pangunguna ni President Manuel L. Quezon ay nagsimula ang pormal na kasaysayan ng paghangad ng bansa na magkaroon ng isang wikang mag-uugnay sa lahat ng mamamayan nito na magsisilbing bihikulo ng pagkakaunawaan para sa pambansang pagkakaisa noong 1935 Constitution. Artikulo bilang 14, ikatlong seksyon. Ang Kongreso ang gagawa ng hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na wikang katutubo. Hanggat hindi itinatakda ng batas ang wikang Ingles at Kastila ang siyang mananatiling mga opisyal na wika. Bilang pagsunod sa probisyong nabanggit sa itaas, ay pinagtibay ang Batas Commonwealth bilang 184 na nagtatag sa surian ng wikang pambansa o SWP na naging linangan ng wika sa Pilipinas o LWP at sa kasalukuyan ay ang Komisyon sa Wikang Filipino o KWF. Ito ang asensyang nagsasagawa ng mga pag-aaral ng mga wika sa Pilipinas para sa pagpili ng magiging batayan ng wikang pambansa. Sa 1973 Constitution, patuloy ang digmaang pangwika. Naghari sa damdamin ng mga di-Tagalog ang rehiyonalismo. Nakadarama sila ng mga damdaming kakulangan na sila ay kinokolonya o napapasailalim ng mga Tagalog. Matindi ang nadarami nilang oposisyong psikolohikal. Ang 1973 Constitution ay nagsasaad na ang Pambansang Asembleya ay dapat magsagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pormal na pagpatibay na isang panlahat na wikang pambansa na tatawaging Filipino. Isinasaad sa implementasyon ng patakaran ang hiwalay na paggamit ng Pilipino at Ingles bilang medium na instruksyon sa mga tiyak na subject. Naganap sa Pilipinas ang isang pagbabagong historikal na resulta ng revolusyon sa EDSA noong Pebrero 1986. Napatalsik si Ferdinand A. Marcos bilang presidente ng Pilipinas, pumalit si Corazon C. Aquino. Pinalawang bisa ang 1973 Constitution. Sa naprobahang 1987 Constitution ay nagkaroon ng pagbabago sa probisyong pangwika kung saan kinilala ang Filipino bilang wikang pambansa.
Mula sa inilahad na maikling kasaysayan ng wikang pambansa, ang definisyon ng KWF ay maaaring hatiin sa apat bilang pambansang lingua franca, wikang pambansa, wika sa opisyal na komunikasyon, at opisyal na wikang pangturo. Ang Filipino ay pambansang lingua franca ng Pilipinas. Upang magkaunawaan ang bawat Pilipino ay kailangan ang isang wika. Ito ang tungkulin ng wikang Filipino. Ang Filipino bilang lingua franca, ito ay tumutulong sa mga taong nagmula sa iba't ibang rehiyon na magkaunawaan at makapag-ugnayan. Ang Filipino ay wikang pambansa ng Pilipinas. Wika ng bansa ang pambansang wika. Ginagamit ito sa politika, kultura at lipunan. Nakasaad sa 1987 Konstitusyon ng Pilipinas na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Ang Filipino ay wika sa opisyal na komunikasyon. Ang wikang Filipino bilang wikang opisyal ay higit na nauunawaan ng mga Pilipino sa mga opisyal na talakayan at opisyal na transaksyon.